Nagpahayag na ng kahandaang sumabak sa koponan ng Gilas Pilipinas si Dal Panopio ilang araw matapos selyuhan ng kontrata sa Blackwater. Tuluyan na rin sinelyuhan ni Coach LA ang isa sa mga bala nito sa Magnolia Hotshots na si Save Lucero nang papirmahin umano nito ng 2 taong kontrata at halo-halong pakiramdam umanong nararamdaman ni Coach LA patungo sa pagharap ng Magnolia sa karibal at kapatid na Barangay Ginebra sa bakbakang tinaguriang Manila Clasico. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos sa ilyuhan ng Blackwater, umamin si Dal Panopio na bukas siya sa usapin ng Gilas Pilipinas. Nang makapanayam ng media, hindi na nag-atubili si Panopio na ilahad ang kagustuhang makasama sa hanay ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Panopio sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Sana advantage na nandito po ako sa Pilipinas na makasali ako sa Gilas. Siyempre tuloy-tuloy po yung hard work tsaka sakripisyo. Whatever happens, kung tawagan po ako o ano, magpaparedy lang po ako. Hindi naman actually nakakagulat ang sinabi ni Dalt, di ba? Kung matatandaan natin, dati na rin siyang kasama sa hanay ng Batang Gilas. Kaya hindi na bago sa atin ang mga ganitong pahayag niya. Ang tanong na lang siguro is kung may pagkakataon ba talaga na ibilang sa hanay ni Coach Tim Cone. Well, mahirap sagutin, di ba? Walang makasasagot niyan sa ngayon. Dahil base sa mga pahayag ni Coach Tim at ng SBP, meron silang 4 na taong programa. Sa ngayon, nagsisimula pa lang sila. So, ibig sabihin, matagal pa bago nila marating yung peak ng Gilas Pilipinas, yung programa ng Gilas, di ba? Matagal pa bago nila anihin ang anumang itinatanim nila sa kasalukuyan. Sa kaso ni Dal Panopio, marami siyang kaago sa position. Pero who knows, di ba? Posible naman lahat sa mga darating na panahon siguro. Lalo na at may background na siya sa pagsama sa national team. Pero yun na nga, sa ngayon, ang daming naghahangad na makapwesto sa Gilas Pilipinas. Parang lahat naman ata ng player gustong makabilang sa hanay, di ba? Iba kasi yung mag-represent ka ng bansa eh. Kaya siguro hamon kay Dal Panopio yung binitiwan niyang pahayag. Hamon kasi kailangan niyang ilabas ang A-game niya sa Blackwater para siguro mapansin ang pamunuan ng SBP at ni Coach Tim Cone. Yun siguro kailangan niyang gawin sa ngayon habang nasa mainit na paglalakbay ang grupong binubuo ni Coach Tim Cone ang Gilas Pilipinas. Yung mga bagong nakaline na para sa pool dati, katulad ni Renzo Bando, Save Lucero at Ange Kwame, dati hindi sila nakasama sa practice para sa Asian Games. So tingnan na lang natin kung ano mangyayari in the near future, di ba? Kung interesado si Dal Panopio na muling makabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas, hindi naman pinakawala ng grupo ni LA Tenorio si Save Lucero para sa Magnolia Hotshots. Ayon sa ulat, inalok ito ng Magnolia ng 3 taong kontrata, subalit nauwi sa 2 taon ang pinirmahan ni Save. Kung bakit, narito ang report. Tutukan natin si Homer Saison sa kanyang report sa Spin. Nanindigan si Save Lucero sa kanyang kagustuhang isang 2-year deal na walang kaltas sa sahod. Isang matatag na posisyon na nagdulot ng pagkaipit sa negosasyon sa loob ng ilang linggo. Hanggang sa pumasok si Tenorio sa usapan upang ayusin ang lahat. Nagkita sina Tenorio at Lucero para sa isang pananghalian itong nakaraang Huwebes. Sila lang dalawa, harapan, tapatang usapan, puso sa puso. Konti lang ang detalye ng pulong na yon, halos walang nakakaalam. Pero makalipas ang 2 araw bago pa magsimula ang ensayo ng Magnolia noong Sabado ng umaga, pumirma na si Lucero sa kontrata. Pag-usapan natin ito mga ka-playoffs. Ang alok umano kay Save Lucero ng Magnolia is tumataginting na 660,000 kada buwan sa unang taon. 750,000 naman kada buwan sa ikalawang taon at 800,000 kada buwan naman sa ikatlong taon. Ibig sabihin, gusto ng Magnolia na manatili si Lucero ng 3 taon sa team. Base naman sa report, ayaw umano ni Save ng 3 taon. Ayon kay Homer Saison, 2 taon lang ang gusto niya. Sumang-ayon naman ang pamunuan ng Magnolia. Pero nagkalta sila ng 50,000 kada buwan sa unang taon. Sa unang taon ng kontrata ha. At 100,000 kada buwan sa ikalawang taon ng kontrata. Siyempre kung ikaw si Save Lucero, hindi ka papayag, di ba? Gusto mo intact yung offer kahit 2 years yung kontrata. Pero base sa report pa rin ni Homer, pumayag umano si Save Lucero na pirmahan ng kontrata na inilatag ng Magnolia. So malinaw, pumayag na siya sa 2 taon pero may cut na 50,000 kada buwan sa unang taon at may cut uli na 100,000 kada buwan sa ikalawang taon. Ganun katindi ang convincing power ni Coach LA. Nakuha ng Magnolia ang gusto nila kay Save Lucero. Sa isang side, maganda yung move na yun ng Magnolia. Panatilihin si Lucero sa team. Malaki kasi ginawa niya sa nakaraang season ng PBA eh. Isa siya sa mga consistent players ni Coach Chito
Lito Victolero dati. May average po siya na 14.9 points, 6.9 rebounds at 1.7 assists. Si Lucero po yan habang kabilang sa top 2 sa buong liga pagdating sa shot blocks at nasa top 5 naman siya sa 3-point shooting. Ganun katindi Sa madaling salita mga ka-playoffs, hindi nawala ang isa sa mga bala ni Coach LA sa paparating na 50th season ng PBA. Habang napanatili ni Coach LA sa Save Lucero sa team, usap-usapan naman ang magiging banggaan nila ni Coach Tim Cone sa bakbakan ng Ginebra at ng Magnolia, ang laban na tinaguri ang Manila Clasico. Ayon kay Coach LA, mag-iiba umano ang gagawin ni Coach Tim sa oras ng laban. Kung bakit, narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach LA sa report ni Ruben Torrado sa Spin. Yun yung plano na dahil may advantage na alam ko ang ginagawa nila. But I'm sure mag-iiba yan dahil alam nila na alam ko ang ginagawa nila. Pero makikita natin kung ano mangyayari. Excited lang ako sa position na to Excited magtrabaho at maging inspirasyon sa mga player. Marami akong naging coaches. Pero syempre, yung mga successful stint ko sa career ko under kay Coach Tim, hindi natin may iwasan na madala natin. Not really yung sistema, but the attitude towards the game. Yung gusto nating gawin sa team. So kung tutuusin mga ka-playoffs, magandang laban to kasi mentor at estudyante ang magbabakbakan dito sa Manila Clasico. Tagisan sila ng talino sa paparating na laban. Pero yun na nga, sabi ni Coach LA, posibleng mag-iba ang magiging strategy ni Coach Tim Cone sa oras ng laban dahil sa isang simpleng rason. Alam ni Coach LA ang kanyang sistema, yung sistema ni Coach Tim Cone. Aminado naman si Coach LA na excited siya sa laban at sa position pero parang hindi sa tapatan nila ni Coach Tim Cone. Sa huling pahayag niya kasi parang hindi raw niya alam kung ano yung feeling Siguro nga dahil dati siyang kasama sa hanay ng magiging kalaban niya sa oras na magharap sila. 13 taon din siya sa koponan ng Barangay Ginebra at ilang championship din ang pinagsamahan nila ng dating grupo niya. Kaya siguro ganun talaga mararamdaman niya or nararamdaman sa kasalukuyan. Halo-halo nararamdaman niya doon. Excited na hindi mo maintindihan dahil halos hindi pa siya nakakatiwalag sa dati niyang grupo. So guys, maraming salamat.